Okay. So, sangayon ba kayo doon sa lahat ng sinabi? So, talaga hindi nila yung pwede utusan? Ha? Sabi, hindi na. Mahirap na utusan eh. Oo. Ay, sa anak ko lang pala yung sumusunod pa sa magulang. Anyway, so let me expound on that, no? So, may advantage. Lahat naman ng teknolohiya may advantage saka may disadvantage, di ba? Yung teknolohiya per se, parang neutral yan eh. Depende kung paano mo gagamitin. Kung gagamitin mo sa kabutihan o kung gagamitin mo sa kasamaan. Kung gagamitin mo sa negosyo o gagamitin mo sa some social innovation na tinatawag. Okay? So, balik ko lang yung kwento ko. Alam niyo yung gano'n ko na so. Ano tawag dito? CD. O DVD? DVD ko eh. CD daw. Okay. Anyway, noong 1991, hindi pa kayo pinapanganak. Sino sa inyo pinanganak na noong 1991? Umamin! Lahat tayo, di ba? Noong 1991, meron akong ginawang isang innovation, pero para sa mga abogado. Okay? Dati, meron silang 300 na notebooks. So, meron kayong mga barkada, meron kayong kaibigan, o asawa, o ano na abogado. So, dati, noong 1990, okay, para maka-research, wala pang computer, wala pang, bago pa lang ang personal computer nun, kailangan magbasa ka ng libro. So, kung kailangan maka-research ka, ano bang kaso ang nararapat na i-cite natin dito, kailangan basahin nila 300 law books. Kasi, parang mga 2 to 3 law books per year. Eh, nag-umpisa yung law natin 1902. Diba? So, kung titingnan pa doon sa glossary at saka table of contents ng law books, and 100 law books yun, okay? And say, pagbasa mo, okay, sino magaling sa math? Okay, ikaw, math, okay? Kung 100 law books, tapos 5 minutes ka magbabasa ng table of contents at saka yung index, ilang minutes mo matatapos bago lahat ng law books? 500. Ang galing, pwede ka ng honors class. Honors class ka ba tayo? Kaya naman pala eh, obvious. So, 500 minutes. O, ilang oras yung 500 minutes? Ha? Ha? 6 times 60, 360, 8 times 60, 480. So, 4. Okay. Okay. So, may tinaatok tayo, no? Okay lang. Anyway, ang point is, para makakuha lang nung ano, sabihin niya, inaral ko lahat ng law books, 3, 4, 5 oras na para ma-ascertain lang may ganong kaso. Eh ngayon, in the era of Google, in the era of YouTube, ilang minutes? 1 minute. Okay, ngayon, so wala nang duda. Nung ginawa ko yung innovation ko, yung 300 law books, pinagkasa ko sa 2 ganito. Pero binenta ko sa lawyers, alam niyo kung magkano? Ha? Mahal pa nun eh. Noon, yung 2 CD, ang bawat CD, binenta ko ng 35,000. Siyempre, bago pa. Okay? Bakit? Kasi, kung pinili nila yung lahat ng libro na 300, tag 1,000 ang bawat libro, magkano gagastusin nila? 300,000. Eh, kung pinili nila yung isang CD ko, magkano gagastusin nila? So, magkano ang savings nila? Malaki, di ba? Mga almost 90%, di ba? Oh. So, hindi libre, pero nagbayad sila dahil nakita nila, malaking pakinabang dahil kung gusto mo maging seryosong lawyer at makilaban doon sa mga law firm sa Makati at saka sa Ortigas,
kailangan ginagamit yung same tools. Okay, na ginagamit ng mga malalaking law firms. Di ba, alam mo, lumapit ka sa huwes. Sir, 2 lupos lang po napanood ay nabasa ko, kaya ito lang yung argument ko. Tama ka na agad. Di ba? So, yun ang sitwasyon ngayon ng mga bata. Okay? Magkakaroon tayo ng sitwasyon na, okay, maraming innovation. Sinabi nga na, okay, napakarami nang pwedeng makuha. Okay? So, ikwento ko sa inyo ngayon yung Project Facet. Yung Facet, F-A-C-E-T. Okay? So, 3 years ago, sa Pagadian, alam niyo sino taga-Mindanao dito? Wala. Sa Pagadian City, Zamboanga Sur, meron 16 na high school doon na mas high-tech pa kesa sa kahit anong high school dito sa Pilipinas. Kahit sa Ateneo, kahit sa Xavier, kahit sa Lasal, kahit sa St. Paul. Bakit? Okay? Parang walang gusto maniwala sa akin. Naniniwala ba kayo? Konti lang. Nako! Bakit konti lang? Kasi hindi pa kailangan pumunta sa Pagadian. Hindi pa. Okay. Anyway, sa punto nga is, doon sa Project Facet, meron silang isang computer at meron silang 4 na terminal. Okay? Yung Facet, ang ibig sabihin, Filtered Academic Content. Naintindihan natin yun? Ano yung sabihin ng filter? Sinala. Di ba? Sinala. Dahil meron tayong gusto, meron tayong ayaw. Di ba? So, filter. Ano yung academic content? Puro text lang ba yun? Or pwedeng iba pang mga materials beyond text and beyond books? Ano? About technology. So yung academic content, ginawa namin is pinilter namin yung YouTube videos. Siguro alam namin yung YouTube, di ba? Okay? Pero doon sa YouTube, pag bumisita kayo, ang daming entertaining, ang daming nakakatuwa. Di ba? Pero nakakalimutan nyo na meron din palang mga videos doon na pwedeng gamitin sa pag-aaral. Okay? So sinala namin yun. So sa Pagadian ngayon, nag-umpisa sila ng year 1, 6,000 yung videos nila. Year 2, ginawa namin 12,000. Okay? So isipin nyo na pumunta tayo doon sa library ngayon, di ba? Kukuha kayo ng libro, let's say a science book. Okay? Yung science book na important, published, abroad, siguro may 1 o 2 kopya tayo sa library, di ba? Okay? Kung 50 estudyante, isang section, punta sa library, mag-research kayo. Yung 2 pinakamabilis tumakbo, nakuha ka agad. Ano gagawin ng 48? Nakatunganga. Di ba? So, democratic pa yung libro. Hindi, no? Medyo survival of the fastest. Kung kilala mo yung librarian at mabilis kang tumakbo, nasa kayo, ano gagawin nyo? Pinigyan kayo ng quiz ng guru. Paano? Bagsak. Okay, ang punto is, dun sa Facet, okay, alam niyo yung tuition sa parochial schools na high school na yun. Dito, libre yung tuition, di ba? Okay. Doon ang tuition, mga 8,000 a year. Okay. 8,000 a year ang tuition nyo, pero meron silang high-tech na media center. So, paano nangyari yun? Bakit dito, na libre, sagot ng gobyerno, okay, walang media center, doon sa Pagadian, meron.